Sino nga ba si Pepsi Paloma? Para sa marami, isa siyang pangalan na bumabalot sa misteryo at trahedya. Sa maikling panahon, sumikat siya bilang isa sa mga soft drink beauties ng 1980s, isang promising starlet na tila abot kamay na ang tagumpay. Pero sa likod ng mga ngiti at kumikinang na ilaw ng showbiz, may isang madilim na kwentong nag-aabang. Noong 1982, gumuho ang mundo niya. Sa edad na 14, inakusahan niya ang 3 sikat na komedyante ng panggagahasa. Isang iskandalong yumugyog sa buong industriya. Ang kaso ay dapat sana duminig sa korte. Pero bigla itong nauwi sa isang bagay na mas lalong ikinagulat ng publiko, isang public apology. Isang sulat na inilathala sa dyaryo kung saan pinapatawad daw ni Pepsi ang mga akusado. Marami ang nagtanong, totoo ba ito? O pinilit lang siyang pumirma para pagtakpan ang katotohanan? Ang desisyon na ito ay sinasabing nag-iwan ng malalim na sugat sa kanya. Tila nawalan siya ng kakampi at hustisya. Ang dating masayahing dalaga, unti-unting nilamon ng kalungkutan at depresyon. Hanggang sa isang gabi, noong May 31, 1985, natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa kanyang apartment. Ang opisyal na dahilan, suicide. Pero para sa marami, hindi dito nagtatapos ang kwento. Bakit siya magpapakamatay kung kailan sinusubukan niyang bumangon ulit? Totoo bang sulat kamay niya ang suicide note na iniwan niya? Hanggang ngayon, halos 4 na dekada na ang nakalipas. Nananatiling isang malaking tandang pananong ang kaso ni Pepsi Paloma. Isang soap opera tragedy na patuloy na pinag-uusapan, isang multo ng nakaraan na humihingi pa rin ng kasagutan. Ang kwento ni Pepsi ay isang paalala na sa likod ng bawat headline, may totoong tao na may nararamdaman. Kung ikaw o may kakilala kang nakakaranas ng matinding kalungkutan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming pwedeng makinig at umalalay sa'yo. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like, share, and subscribe for more stories like this. Ingat kayo palagi.